Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Boy Kills World na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nagsanay ng husto sa buong buhay niya para maghayganti sa pinaniniwalaan niyang pumatay at umubos sa pamilya niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang lungsod na kinokontrol ng masasamang pamilyang Vanderkoy. Minsan sa isang taon, ang padre de pamilya na si Hilda ay nagtitipon ng 12 mamamayan na ayaw niyang lumahok sa calling, kung saan lahat ng 12 kalahok ay pinapatay sa live na telebisyon. Si Boy ay isang bata na may napakasimpleng buhay sa piling ng kanyang sira-sirang ina na tila bahagi ng paglaban at ang kanyang kapatid na si Mina. Laging tumatambay ang magkapatid sa arcade o simpleng nanunood ng TV habang kumakain ng cereal. Minsan si Mina ay gagawa ng mga nakatutuwang plano para sa hinaharap tulad ng pagnanakaw sa isang bangko upang makatakas mula sa kakilakilabot na lungsod na ito. Mahilig din siyang ibigay ng buong kamay ang estatwa ni Hilda. Sa kasamaang palad, ang magkapatid ay napili sa huli para sa calling at si Boy ay kailangang panoorin ang kanyang pamilya na pinatay ni Hilda. Nasasaktan din siya at iniwang patay sa gubat. Hindi nagtagal ay nahanap siya ng shaman at inalagaan siya sa kalusugan. Bagamat permanente ang isang pinsala, bingi at pipi na ngayon si Boy. Hindi na niya maalala kung ano ang dating ng boses niya, kaya ginagamit niya ang voiceover ng paborito niyang video game sa kanyang panloob na pag-iisip. Mula noon, sinimulan na ng shaman ang pagsasanay kay Boy upang isang araw ay mapatay niya si Hilda at makapaghiganti. Kasama niya ang lahat ng uri ng pagsasanay, martial arts, pagsasanay sa lakas sa pamamagitan ng paggulong ng ulo ng rebulto sa isang burol, at pagsasanay sa armas. Si Boy ay regular na nakabaon sa putik at gumagamit ng bamboo stick para huminga, gamit ang mga kulisap na gumagapang pababa sa stick para sa pagkain. Kung masyadong maaga siyang gumapang palabas ng putik, papagalitan siya ng shaman at muling ililibing. Ginagawa din ni Boy ang lahat ng mga gawain sa kanilang tahanan at nakikipag-hangout kasama ang kanyang mga kaibigan lamang na nagkataong 2 salagubang. Ang shaman ay nagtatanim ng kanyang sariling pagkain at ito ay hindi gaanong na nakakadismaya kay Boy. Sa ilang mga gabi, ang shaman ay gumagamit ng mga pang-itaas na nagpapahalusinate kay Boy at muling binibisita ang kanyang mga lumang alaala upang hindi niya makalimutan ang kanyang layunin. Gayunpaman kadalasan ay nakakakita siya ng mga nakatutuwang bagay na gumagalaw sa paligid niya. Minsan bumibisita si Boy sa lungsod upang magsanay ng pagbabasa ng mga labi, at kapag may nang aabala sa kanya ay nagpapakita siya sa kanila ng isang maliit na piraso ng papel na nagpapaliwanag sa kanyang sitwasyon. Palagi rin niyang nakikita si Mina kung saan-saan dahil hindi siya makamove on. Sa paglipas ng mga taon, itinutulak ni Boy ang kanyang katawan sa limitasyon at lumaki bilang isang makapangyarihang binata habang lumalakas ang pagsasanay. Isang araw sa isa pang laban sa pagsasanay, nahuli niya ang shaman sa isang hold at malapit nang talunin siya. Ngunit sa sandaling iyon ay nag-ambala siya ng isa pang pangitain ni Mina. Agad na ginamit ng shaman ang pagkakataon na talunin siya at napagpasyahan na hindi siya handa. Pagkatapos ay sinubukan ni Boy na magnilay para mawala ang hallucination ni Mina, ngunit hindi ito umubra. Sa susunod na pagpunta niya sa bayan, napansin ni Boy ang isang cute na flower girl na nagbibigay sa kanya ng bulaklak at ngumiti ng malandi. Sa kasamaang palad, ang matamis na sandali ay nag-ambala sa pagdating ng mga sundalo ng gobyerno na nagsimulang humabol sa mga tao upang magtipon ng 12 para sa susunod na calling. Habang ang lahat ay nagpapanik at tumatakbo ng walang kabuluhan, si Boy ay nagtatago at pinapanood sina Gideon at Glenn na sumama sa mga sundalo. Bahagi sila ng pamilyang Vanderkoy at nakikita silang nagtitrigger ng alaala kay Boy. Noong bata pa siya, nakita nila ni Mina si Gideon na pumasok sa kanyang tahanan upang pumatay ng isang rebelde. Matapos tipunin ng lahat ng tao sa plaza, nagbigay ng talumpati si Glenn para ipahayag ang 12 napili. Sinimulan niyang guluhin ng isang mahirap na pamilya at iniinsulto siya ng isang babae sa karamihan dahil dito, kaya binaril siya ni Glenn. Nagiging sanhi ito ng pagkabaliw ng mga tao, kaya tinawag ni Gideon ang head enforcer noong June 27 upang asikasuhin ito. Agad niyang inalagaan ng isang lalaki na may palakol, pinutol ang braso nito bago sila pinatay. Pagkatapos ay sinimulan niyang patayin ang bawat nagrereklamong tao habang ang kanyang helmet ay nagpapakita ng iba't ibang salita upang tumugma sa kanyang pananalita. Pinapanood ni Boy ang kanyang mga traumatic na alaala, ngunit pinigilan siya ng shaman na tumulong dahil hindi siya handa. Sa huli, 6 na tao na lang ang natitira para sa calling at pinagalitan ni Glenn ang June 27 na tumangging dukutin ang sinumang bata. Pagkatapos ng pagtatalo sa sign language, hindi sinunod ni Boy ang shaman at nagsimulang tumakbo sa mga rooftop upang maabyutan ang kaaway.
Naipit ngayon sa traffic ang grupo, kaya't si Boy ay sumilip sa likod ng isa sa kanilang mga sasakyan at pumasok sa loob ng trunk na may bangkay. Nang maglaon sa isang bodega, lumabas si Boy at pinapanood si Melanie na pinagalitan ng kanyang mga kamag-anak dahil sa pagkuha lamang ng 6 na tao sa halip na 12. Pagkatapos ay sinabihan niya si Gideon na kumuha ng 6 na tao sa labas ng kalye upang kumpletuhin ang set. Biglang napansin ni Boy ang guni-guni ni Mina sa tabi niya at nakipagtalo sa kanya sa kanyang isip na naging sanhi upang mawala sa kanya ang pagsubaybay sa kaaway. Nagsisimula siyang maglihim sa bodega habang nauuna ang peking Mina, naglalaro ng mga ninja. Nakalimutang hindi siya totoo, hinarap siya ni Boy upang iligtas siya mula sa isang papasok na kariton at nakita siya ni Glenn na sinundan siya ng mga gwardya. Tumakbo si Boy upang itago si Mina sa isang locker at nagnakaw ng baril, ngunit natatandaan niyang itinuro sa kanya ng shaman na siya ang sandata. Handa nang maghiganti, lumabas si Boy at nagsimulang makipaglaban sa mga sundalo sa kamay gamit ang kanyang malalakas na suntok, kutsilyo, at sariling baril ng mga lalaki para patayin sila isa-isa. Habang nagpaputok ang mga sundalo, gumamit siya ng katawan bilang kalasag at hinagisan siya ng isang alipin na tinatawag na basyo ng baril, ngunit wala itong mga bala. Pagkatapos kumuha ng mas magandang baril mula sa katawan, binaril ni Boy ang ilang sundalo at tumakbo para magtago kasama si Basho, na nag-aalok na tumulong sa pagpatay kay Hilda kung makakalaya si Boy mula sa kanyang mga tanikala. Binaril ni Boy ang mga kadena upang maputol ang mga ito, pagkatapos ay bumalik siya sa laban, pumatay ng parami ng paraming sundalo habang si Basho ay nagtatago sa likod ng isang kariton. Isa-isang bumababa ang bawat kaaway sa ilalim ng kamanghamanghang kakayahan ni Boy, ngunit may isang sundalo na tumangging mamatay. Patuloy na inaaway siya ni Boy at kalaunan ay naipasok ang kanyang kamay sa isang makina para pigilan siya sa paggalaw. Gayunpaman, hinayla at iniwan lamang ng sundalo ang kanyang braso upang labanan muli si Boy. Sa pagkakataong ito ay pinutol ni Boy ang kanyang mga paa upang tuluyan siyang pigilan. Ipinagdiwang ni Basho ang kanilang pagkapanalo para lamang si Glenn na biglang bumaril sa kanila. Nabigo siya sa kanyang mga shot at bumawi si Basho na tinamaan siya sa binti. Naghahanda si Boy na patayin si Glenn, ngunit pinaalalahanan siya ni Basho na magagamit nila siya para sa impormasyon. Tinanong si Glenn at ipinaliwanag na may party si Hilda sa kanyang mansyon bawat taon bago ang calling. Nag-alok pa siya na tulungan sila, gayunpaman, ibinagsak ni Basho ang isang mabigat na bagay sa ulo ni Glenn upang patayin siya. Umalis ang dalawa sa bodega at napansin ni Boy ang isang anino na nagmamasid mula sa malayo. Dinala siya ni Basho sa lihim na lokasyon ng paglaban para lamang makita itong walang laman. Biglang hinawakan si Boy at tinutukan ng baril si Benny na ibinaba ang kanyang sandata nang banggitin ni Basho na si Boy ay nasa kanilang panig. Ipinaliwanag ni Benny na dumating ang mga sundalo para sa mga rebelde at pinatay ang lahat maliban sa kanya. Dahil kakaiba ang dialekto ni Benny, nahihirapang basahin ni Boy ang kanyang mga labi. Nalaman ni Basho na patay na rin ang kanyang kasintahan at may breakdown, kaya inaliw siya ni Boy. Ang koponan ay gumawa ng isang plano upang makalusot sa party, ngunit Boy patuloy na nakakagambala sa pamamagitan ng Mina at ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Sa katunayan ay nasa kanya pa rin ang pagguhit na ginawa ni Mina noong bata pa siya. Nang ipaliwanag din na Basho at Benny ang huling plano kay Boy, hindi niya ito nakuha, ngunit tumango siya dahil sinabihan siya ni Mina. Pagkatapos makakuha ng ilang mga armas, umalis sila sa isang van at nakarating sa mansyon. Pinatumba nila ang ilang gwardya at maging ang isang chef na ang uniforme ay ginagamit ni Boy para makapasok sa party. Hindi talaga alam ni Boy kung ano ang ginagawa ng mga chef at awkward na gumagala sa bahay hanggang sa maabala siya ng macarons na hindi niya nakuha noon. Mabuti na lang at nakita siya ni Basho na gumagamit ng uniforme ng guard at pinaalalahanan siyang bumalik sa trabaho. Nang makita si Hilda sa malapit, nagutom si Boy sa paghihiganti at nagpas siyang kumilos bilang chef. Pumunta siya sa kusina at hinubad ang uniforme, kaya sinimulan siyang awayin ng ibang mga trabahador. Gamit ang cheese grater, pinuputol ni Boy ang kanilang balat sa mga nakakatakot na paraan para patayin sila. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsilyo ni Butcher at pumunta sa dining hall, kung saan pinutol niya ang lalamunan ng isang gwardya bago tumalon sa taong nasa ulo ng mesa, pinugutan siya ng ulo. Ipinagdiwang ni Boy ang kanyang pagpatay kay Hilda upang matuklasan lamang na ito ang maling tao. Biglang nagpakita si Gideon kasama ang isang grupo ng mga gwardya at ipinaliwanag na ang mga tao sa hapag ay mga artista dahil taon-taon ay inaasahan nilang mga pipang lumalaban ang mga miyembro. Si Boy ay tumalon kay Gideon para ay hostage siya gamit ang sarili niyang baril, ngunit sa kasamaang palad ay nataman siya ng June 27 mula sa likuran at hindi niya sinasadyang napaalis si Gideon.
Magsisimula ang isang malupit na labanan sa pagitan ng June 27 at Boy habang nakikipagpalitan sila ng suntok sa buong silid gamit ang anumang bagay na maabot ng kanilang mga kamay. Habang papalabas sila ng dining room, nataman si Boy at tinanggal ang helmet ni June 27. Lumitaw si Mina at sinabing maganda ang babae, nakakagambala kay Boy. Binibigyan nito ang June 27 nanograms pagbubukas upang itulak siya sa ibabaw ng rehas at matambre siya. Ang isang walang malay na batang lalaki ay nagsimulang magkaroon ng mga bangungot tungkol sa nakaraan, ang pagpatay sa kanyang ina at kapatid na babae, ang rehimeng pinutol ang kanyang dila at binitay sa isang puno. Naaalala niya na iniligtas siya ng shaman at dinala siya sa gubat handang sanayin siya para sa paghihiganti. Kapag nagising si Boy, nakatali siya sa isang upuan at sinusuntok siya noong June 27 habang tinatanong siya kung saan hahanapin ang shaman. Binibigkas ni Boy ang salitang F sa kanya, dahilan para ihagis nito ang palakol sa ulo nito. Pinalis siya ni Gideon dahil siya ang hahabulin, para lang ipahayag na pagod na siya sa lahat ng pagpapahirap at pagwawalang bahala. Nag-aalok siya ng sigarilyo na kinakain ng batang lalaki habang ipinapaliwanag niya na si Hilda ay isang shell ng kanyang dating sarili dahil siya ay gumugol ng maraming taon sa isang bunker na naging masyadong paranoid at mamamatay tao. Batid ni Gideon na hindi na sila pumapatay ng mga kaaway, mga inosenteng tao lang. Nanunumpa siyang kaya niyang tapusin ang lahat kung ibibigay ni Boy ang shaman, ngunit tumanggi si Boy na makipagtulungan at sinaktan siya ni Gideon. Sa sandaling iyon ay dumating si Melanie at pininturahan ang mga labi ni Boy habang ipinapahayag na siya ang magiging pangunahing bituin ng calling. Ilang sandali pa, nakatali si Boy sa studio at binigyan ng shock collar. Tinanong niya ang guni-guni ni Mina kung bakit hindi niya ito hinayaang pumatay noong June 27, ngunit hindi alam ng dalaga. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang palabas at lumabas si Hilda, ngunit sa halip na basahin ng teleprompter, nagsimula siyang gumala sa halatang paranoia. Nang makakita siya ng anino sa madla ay bumunot siya ng baril, kaya ipinadala ni Melanie ang mga gwardya upang kunin si Hilda. Sa sandaling iyon ay naalala ni Boy na natama ni Gideon ang isang scalpel sa kanyang bulsa, kaya kinuha niya ito upang simulan ang pagputol ng mga lubid. Samantala, inanunsyo ni Melanie na ang calling ngayong taon ay magkakaroon ng Winter Wonderland na tema na may mga serial mascot at demonic elf. Isang grupo ng mga taong nakabalat kayo ang lumabas at sinimulang patayin ang 12 kalahok sa isang grupo ng mga kakila-kilabot ngunit malikhaing paraan na tinatakpan ang pekeng snow ng toneladang dugo. Sinubukan ng isa sa mga mamamatay tao na habulin si Boy na nangangailangan lamang ng kanyang mga binti upang mapabagsak ang umaatake sa ilang segundo. Pagkatapos ay sa wakas ay pinalaya niya ang kanyang sarili at tumungo sa entablado para lamang i-activate ni Melanie ang kanyang shock collar para ibaba siya. Agad siyang hinablot ng 4 na duwende at hinawakan siya para patayin siya ng lalaking kambing, ngunit ginamit ng lalaki ang kanyang martilyo para tamaan ng isang duwende. Halos hindi na makapag-react ang ibang mga duwende bago agad din silang patayin ng lalaking kambing. Kapag tinanggal niya ang ulo ng kambing, ito ay ipinahayag na boss show. Sa sandaling iyon ay biglang pumasok si Benny nang may bukas na apoy at nataranta ang mga tao. Tinapos ni Melanie ang transmission habang nakangiti si Gideon na nanunood. Habang ang mga tao ay tumatakbo palabas ng studio, patuloy na binaril ni Benny ang sinumang kaaway na natitira at ipinaliwanag ni Boss Show kay Boy kung paano sila nakalusot-suot ang mga uniforme ng sundalo upang mahanap siya. Gayunpaman nang si Benny ang pumalit sa paliwanag, muling nahirapan si Boy na basahin ang kanyang mga labi at mga larawan kung ano ang nangyari sa mga nakakatawang detalye, tulad ng mga bulaklak at kakaibang hayop. Pagkatapos ay binibigyan ni Benny si Boy ng isang brass knuckle gun na nagpapaputok ng mga bala kapag nasuntok niya ang isang tao. Ang trio ay tumalon pabalik sa pagkilos, madaling pumatay ng sinumang kaaway na maglakas loob na labanan sila. Sa likod ng mga kamera, masasabi ni Melanie na si Gideon ang nagplano nito at tinutukan siya ng baril kapag sinubukan niyang umalis. Nagpatuloy ang laban at nilabanan ni Boy ang isang serial pirate mascot na may buko ngunit isang carrot din mula sa isang snowman. Di nagtagal ay naubusan siya ng mga bala, ngunit binato siya ni Benny ng isang clip at nireload niya ang buko para suntukin at barilin ang mukha ng pirata ng sabay. Sa sandaling iyon ay nakita ni Boy si Mina na natatakot sa panig niyang ito. Sinubukan ni Melanie na gamitin ang pagkakataon na barilin siya, kaya hinarap siya ni Benny para iligtas siya at sa halip ay binaril siya. Gumanti si Basho at tinakot si Melanie na magtago habang si Benny ay namatay sa mga bisig ni Boy, may sinabing hindi maintindihan ni Boy. Palusot ni Melanie at binaril din si Basho bago muling subukan si Boy. Tumakbo siya paakyat sa entablado at gumamit ng pineapple mascot bilang isang kalasag, iginugulong ito pababa para itumba si Melanie at makuha siya.
Itinali ni Boy si Melanie sa isang upuan at itinulak ang isang kamera papunta sa kanya na agad siyang pinatay. Pagkatapos ay tiningnan niya si Basho na buhay ngunit napakahina. Gusto pa rin niyang lumaban kaya dumaan ang dalawa sa pasilyo at nakatagpo ng mas maraming gwardya. Habang nahihirapang maglakad si Basho, patuloy na pinapatay ni Boy ang bawat tao sa kanyang paraan habang ipinapaalala sa kanya ng kanyang mga alaala ang pagkamatay ng kanyang pamilya na nagpapasigla sa kanyang gutom sa paghihiganti. Pagkalipas ng ilang minuto ng karahasan, patay na ang lahat ng mga gwardya at lumabas si Boy upang matuklasan na namatay si Basho mula sa kanyang sugat. Sa malapit, nakita ni Boy si Gideon na binaril din ni Melanie. Sa kanyang huling lakas, binigyan ni Gideon si Boy ng keycard para ma-access ang bunker ni Hilda. Nang handang patayin siya ni Boy dahil sa awa, lumilitaw na pinipigilan siya ni Mina. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Boy na siya ay patay na at hindi niya siya kailangan. Nawala ang hallucination at pinatay ni Boy si Gideon. Susunod, pumasok si Boy sa elevator at lumabas si Hilda sa screen na nagsasabing mamamatay siya para sa wala. Ipinakita ni Boy ang drawing ni Mina para sabihing ginagawa niya ito para sa kanya, dahilan para mabitin ni Hilda ang tawag. Dinala siya ng elevator sa bunker at kapag bumukas ang mga pinto, hindi na pinaputukan ng mga gwardya. Dinala noong June 27 si Boy sa pangunahing silid kung saan nakita niya ang ilang mga pagpipinta ng pamilya na kinabibilangan nila ni Mina noong bata pa. Si Hilda ay nagmamadaling yakapin siya at humingi ng paumanhin sa hindi niya pagkilala sa kanya, naghulog ng malaking balita, sina Boy at Mina ay talagang mga anak niya. Habang ipinapaliwanag niya ang nangyari, naalala ni Boy ang katotohanan. Siya ay nasa calling ngunit hindi bilang isang biktima, siya ay naging isang kalahok. Ang tunay na biktima ay ang shaman, ang kanyang anak, isang babae na inakala niyang ina niya, at ang kanyang anak na babae. Pinilit ni Hilda si Boy na magpaputok ng baril para mapatay sila. Ngunit nagawa lamang ni Boy na patayin ang mga bata at ang babae bago magkaroon ng breakdown. Ang kanyang pagbaril ay naging mali-mali at ang lahat ay nagpanik na nagpapahintulot sa shaman na tumakas. Sa sobrang guilt, tumakbo si Boy sa gubat para umiyak mag-isa. Natagpuan siya ng shaman at sinimulan siyang sakal, ngunit tumigil siya nang magkaroon siya ng ideya. Inagaw niya ang bata, pagkatapos ay sinimulan niya itong i-brainwash para baguhin ang kanyang mga alaala. Sinaktan pa niya si Boy na kinukumbinsi siyang sugat ito ng gobyerno. Pinutol ng salamangkero ang dila ni Boy at sinunog ang kanyang mga tenga para mas makontrol siya. Bumalik sa kasalukuyan, tinapos ni Hilda ang kwento sa pagsasabing pinapatay ni Boy ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Ibinunyag din niya na June 27 talaga si Mina. Habang si Boy ay napaluhod sa gulat, si Hilda ay humingi ng patunay na ang kanyang anak ay nandoon pa rin at sinasampal si Boy kapag hindi ito nagre-react. Napagpasyahan niyang hindi na niya ito anak kaya inutusan niya si Mina na patayin siya. Isa pa, sa paniniwalang hindi na niya ito kapatid, sinimulan ni Mina na bugbugin si Boy at inilabas ang kanyang palakol para sa pagpatay, ngunit natigilan siya nang itaas ni Boy ang kanyang kamay. Naaalala ang araw na kasama ang rebulto, tumalikod si Mina at sa halip ay pinatay ang kanyang ina. Ang isa pang miyembro ng pamilya ay nag-activate ng alarma at ang magkapatid ay tumakbo upang magtago habang nagpaputok ang mga sundalo. Nagnakaw sila ng ilang mga nakatagong armas at tumakbo sa koridor, kung saan sinimulan nilang labanan ang lahat ng mga papasok na sundalo. Magkasama silang gumawa ng isang kahanga-hangang koponan at madaling pumatay ng sinumang tao na maglakas loob na sumalungat sa kanila. Biglang dumating ang tatlong gwardya na may dalang mabibigat na sandata at nasugatan si Mina. Sa kabutihang palad, ayos na siya at nakipagtulungan muli kay Boy upang harapin ang isa pang sundalo, gamit siya bilang isang kalasag sa pagtakbo sa koridor. Naabot nila ang lalaki na may dalang gatlang gun na hinayla pababa ni Mina habang si Boy ay gumagamit ng sarili niyang armas para patayin siya. Habang dumarating ang mga sundalo, tumakbo ang magkapatid sa elevator para makatakas. Ipinaliwanag ni Hilda na hinahanap niya siya sa lahat ng mga taon na ito at nanakit lamang ng mga tao dahil akala niya nasaktan siya ng mga ito. Biglang tinawag ang elevator sa ibang palapag at nang bumukas ang mga pinto, nakita nila ang shaman. Gamit ang sign language, sinabihan ng shaman si Boy na patayin si Mina dahil bahagi din siya ng masamang pamilya, ngunit tumanggi si Boy. Mabilis na inatake ni Mina ang shaman at natama ng ilang beses, ngunit madali niya itong nadaig. Nang papatayin na niya ito, sinaktan siya ni Boy para ihulog siya nito. Pagkatapos ay sama-samang sinalakay ng magkapatid ang shaman, gayunpaman ang shaman ay napakabilis at umaatake sa lahat ng uri ng maruruming paraan na nagbibigay sa magkapatid ng matinding pinsala. Pina-headbutt din niya si Mina upang sirain ang kanyang helmet at saktan siya ng mga shards na nagpadugo ng husto.
Ngayon ay kailangan ni Boy na labanan ng shaman mag-isa at pagkatapos ng ilang galaw, ninakaw niya ang kwintas ng lalaki para putulin siya ng maraming beses gamit ito. Habang inihagis niya ang shaman sa buong silid, hindi niya sinasadyang nalaglag ang kwintas at nahawakan ito pabalik ng shaman para maputol ang binti at braso ni Boy. Hinawakan ni Boy ang mga kamay ng shaman at sa tulong ng isang pangitain ng kanyang nakababatang sarili, itinulak niya pababa ang kwintas upang tuluyang patayin ang kanyang tagapagturo. Pagkatapos sumigaw sa pisikal at emosyonal na sakit, sinuri ni Boy si Mina at kinumpirmang buhay siya. Gusto niyang makatakas siya, ngunit kinuha siya nito at sabay silang umalis habang inaalala ni Boy ang mga araw nila sa arcade, na binanggit na mas mabuting magkaroon din ng manlalaro. Maya-maya, ang magkapatid ay nasa isang abandonadong gusali na kumakain ng cereal tulad ng dati. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.